Pinag-iingat ng Securities and Exchange Commission ang publiko ukol sa pagkagat sa mga alok na investment. Ang ilang investment ventures maaring scam ayon sa komisyon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Puhunan ng 42 anyos na si Annalisa ang cellphone na gamit niya sa kanyang online food business. Dito, nakakakuha siya ng mga kliyente, pati na ang mga alok na umunoy dagdag kita raw sa negosyo. Kalimitan nga po ay mga Bitcoin, yung mga ganon. Yung po nag-message sa akin. Kung mag-i-invest ka daw po ng ganong at ang return daw po ay malaki. Aminadong muntik-muntikan na rin siyang kumagat sa mga umunoy investment. Pero dahil sa mga naririnig na mga kwento sa mga kaibigan, napipigilan siya. Isa lang si Annalisa sa mga Pinoy na binabalaan at binabantayan ng Securities and Exchange Commission o SEC para hindi mabiktima ng investment scam. Sa panahon daw kasi ngayon, mas accessible at mabilis nang napupuntirya ng manloloko ang biktima nila sa social media. Minsan hindi mo identified kung sino ang nagpapatakbo nito kasi online na ngayon eh. Masigasig ang SEC sa paninita at pag-i-issue ng cease and desist order sa mga kumpanya o korporasyong may inaalok na investment kahit pa hindi ito saklaw ng pinanghahawakang registration permit at lisensya. Pinakahuling nasampulan nito ang Super Breakthrough Enterprises na nag-aalok umano ng investment sa anyo ng wellness, skincare at personal product packages. Bili ng SEC, tingnan kung rehistrado sa komisyon ng korporasyon o organisasyong sasalihan na paglalagakan ng inipong pera. May listahan daw sila nito. Magdagawa tayo ng sarili nating pananaliksik o yung tinatawag na due diligence. Kung merong mga authority, lisensya, special permit, ang mga ganitong nag-aalok. Sabi ng SEC, walang pinipili ang mga umano'y scammer pero madalas na nahuhulog sa patibong ay mga OFW. Ayon pa sa komisyon, walang long-term rate of return ang inaalok na pangako ng umano'y investment scam. Saan nila kukunin ang perang pinapangakong kikitain nyo? You can earn more pag kayo ay nakapanghikayat ng mga bagong miyembro. Mabibigyan kayo ng mga bonuses and other incentives. The way it works, magko-collapse later on. Patuloy ang panghihimok ng SEC na makipagtulungan sa kanila ang publiko kung may nalalaman na kaduda-dudang alok na securities at investment. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.